Okay, go. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito na po tayo sa ating pag-uusapan sa ating mga pag-aaral. Online po tayo ngayon, or ito tinatawag natin na virtual orientation. Previously, meron po tayong ginagawang short na usapin tungkol sa CAPS Interpol. So, una sa lahat, nais kong iparating sa atin ang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. Have a blessed day. Have a blessed Sunday. Una sa lahat, nais namin iparating ang ating mga kasamahan, lalo na sa ating mga Board of Directors ng Republic of the Philippines, Command for Orderly and Peaceful Society International Police Incorporated. Ganon din sa ating mga Deputy Directors, sa mga Superintendents, Inspector, Enforcer, and ganon din sa mga Peacemaker. Sa sobrang dami natin ngayon, umabot na tayo sa mga active participants, members na hindi na bababa sa 8,000 buong Pilipinas at outside country. Kaya hindi na natin masabi ang bawat isa ng mga pangalan. At lahat ng mga members, mga participants, ganoon din sa ating mga viewers, mga Facebook followers, sa ating mga vloggers. Okay, highly appreciated sa ating usapin ngayon na nagiging kasama kayo dito sa ating pag-uusap. Sa mga oras na ito, nais natin ipaalala sa lahat ng mga nagdiriwang ng mga sa ilang kaarawan. Happy birthday sa mga nag-celebrate ng birthdays. Kung sino po yan, pakikaway-kaway naman dyan sa ating inbox. Kung sino po yung mga birthday celebrator for this day. Or this month. Okay, once again, good afternoon. Narito na rin tayo ulit sa ating live. So, yours truly, your servant, Bishop Richard Dalion Romero. Sa ating usapin dahil dito sa mga daming inbox na katanungan, for further enlightenment sa ating mga nabanggit previously, at ito naman ngayon ang pagpapatuloy natin na pag-uusap. So, una, bakit CAPS Interpol ang pinangalan, no? Bakit daw International Police? O, yun, yung mga ganun na mga tanong nila sa atin. Bakit naging police kayo? Bakit naging international police po kayo? Hindi naman ito pag pilosopo na kasagutan. Ang tanong ko naman dito sa atin, sa mga ganyan na nagtatanong, bakit kayo po ba yung mga regulating agency para pagbawalan kami doon sa pangalan na yan? Ayun po yung mga isa rin na pwede nating tanong dyan, pabalik sa mga nagtatanong. Tapos sabi nila, bakit ganito ang mga gawain natin bilang auxiliary or tinatawag natin na Auxiliary International Police non-combatant? Dahil po, ganun po mostly ang mga tanong. Pero una sa lahat mga nagtatanong, maraming salamat sa mga katanungan na yan. Pero ang tanong ko naman ulit sa kanila,
Are you a regulating agency to conduct investigation to eliminate the operation of CAPS Interpol? Yun din ang tanong ko sa inyo. Kung sakaling ganun din yung mga katanungan nyo, iba to sa amin. Una sa lahat, I would like to present again the Republic of the Philippines, the Command for Orderly and Peaceful Society International Police, Incorporated, is the organization dedicated to promoting stability and harmony within the communities across the globe or international level. They aim to foster the environments where law enforcement and civilian work together to maintain safety and uphold justice. Yung peace, justice na sinasabi po natin. To protect, to promote, and to protect, to serve our community, especially in our country. By engaging in the various initiatives, they strive to address the root causes of conflict and violence, ensuring that peace in order to preserve for the well-being for the society. Kaya yung highlights natin mga kapatid, yung tinatawag natin, the slogan of CAPS Interpol is all about righteousness exalts the nation. Iba yung tinatawag natin na self-righteousness. Iba rin yun. But itong sinasabi natin, righteousness is all about coherent to the will of God. Not self-righteousness na sinasabi din natin na yung ibang interpretation. So righteousness exalts the nation. Ito po yung slogan ng Command for Orderly and Peaceful Society International Police Incorporated. In addition, this is all about God, honoring God, pro-people, pro-nature, pro-good governance, but strongly against abuse of authority, criminalities, graft and corruption, and drug abuses. So ito po yung general impression, perspective of CAPS Interpol in short. So nagkaroon po tayo ng desire to establish the organization na mayroong tinatawag na righteous behavior, character, image. And tayo naniniwala na we are against, highly against doon sa sinasabi abuses or mga criminalities or graft and corruption and drug abuses. Dahil po ang binubuo natin na organization na tayo po'y inaasahan na magkaroon ng elevation ng ating country, no? Sa mga nabanggit natin na mga problema. May kasabihan nga yung binanggit natin na in terms of corruption, no? Hindi masyado maganda pakinggan na ang mga different offices of government offices natin ay binabansagan ng buaya. Ganda ng opisina natin tapos ang palayaw lang pala ay buaya. Ang tanong ngayon, mayroon pang sinasabi na ang mga buaya ngayon hindi na nakatira sa mga kanilang mga tahanan o diyan sa tinatawag natin na may mga joke pa ngayon, naglipatan na doon sa Malacanang. Kaya ang panawagan ng CAPS Interpol, tayo po yung
eyes and ears to the community, to pronounce and to denounce all kinds of wickedness and laziness. Kaya po ay maliwanag po ang ating kumpanya dito na ito ang samahan ng mga righteous group. God-fearing, law-abiding, good citizen, law-abiding sa ating constitution, law-abiding sa ating government ordinances, dahil ito na yung unting-unting nawawala. Based doon sa ating mga sinasabi na tinatawag natin constitution. Sa Philippines Constitution natin, Article 3, Article 2, Section 23, ito yung pinagbabasihan natin na the state shall encourage the non-government organization that promote the welfare of the nation. Kung alam nila, ang batas na yan, yan po yung nakasaad po sa ating Republic Act. No? Nagkaroon tayo ng non-government organization. Na tayo po yung tinatawag natin na good model, good example. Na tayo ay isa sa mga nag-promote ng peace, justice, para magkaroon ng right direction ng bawat isa. According to Article 3, Section 8, the right of the people, including those employed in the public and private sectors, to form union, association, or societies for purposes not contrary to the law shall not be upgrade or tinatawag natin dito sa ating constitution na magkaroon ng interrelatedness of direction gaya ng ating mga law enforcement. Ang kanilang pangako to serve the people, to protect the country. Kaya yung hindi daw marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, mas masahol pa sa mabaho na isda. Mayroong sinatawag din na ang hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan, may stiff neck. Ang aral po ng dapat nating pagtuunan. So, binabanggit din dito sa Articles 13, Section 15, the state shall respect the rule of independent people's organization to enable the people to pursue and to protect within the democratic their legitimate and collective interests and aspiration through peaceful and lawful means. So, people's organization are bona fide association of citizens, demonstrated capacity to promote the public interest and with identifiable leadership and structure. Ito rin ang minsan ay in-exercise natin. Articles 2, Section 22. The state recognize and promote the right of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. Nakasaad po yan doon sa Republic Act natin. Kaya wala pong
discrimination of culture, wala pong discrimination of different tribes, wala pong discrimination of religion or denomination. Kaya maraming nangyayari ngayon kahit sa media, no, ang hindi pa maganda pakinggan, nagdebate na sa media, nagkunwari na magagaling na, nag-discriminate na sa bawat culture and different tribes. Minsan sinasalin na ang religion. Maraming nagsasalita, tayo ay tama, sila ay mali. May mga ganun na pananalita. No? That is self-righteousness. Nag-aaway na sa media, politics system, pro and against. Itong pinagtatakahan natin mga kapatid, mga kaibigan, bakit sa government politics system gumagastos ng millions para magiging leader? Pero iwan ko lang kung maging leader kaya sila kung walang sahod. Kagaya sa amin, may sahod ba kami? Wala kaming sahod dito. Pero kami po ay nagbuboluntaryo po na magbigay, mag-alay ng oras para sa ating, lalo na sa mga mamamayan naging biktima at nagka-experience ng mga different discrimination. Kaya no discrimination, no? Dito sa atin. Yung mga different cultural or indigenous cultural, dapat magkaroon po tayo ng respect each other. Sinasabi po dito sa atin, sa mga previous natin na pinagsasabi na hindi po ito denominational approach. Hindi rin ito nagiging partisan or combatant. Politics. Wala po tayo nung sa mga ganun na participation. Although may mga kasama natin tumatakbo ng mga magiging leader, magiging government leaders. Pero wala po tayong mandato na ipursigi natin ang bawat membro, lalo na dito sa ating kasamahan. Nasa ating puso na po natin yan kung susuportahan natin ang ating mga kasamahang kapwa members. In addition, government units may enter into the venture and such other cooperative arrangement with people and non-government organizations to engage in the delivery of basic services, capacity building, and livelihood project, and to develop the industrialization to promote ecological balances and enhance economic and social welfare of the Filipino people or to all people. Gusto natin i-remind again, according to Section 4, Article 36, the local government unit may, through its local chief executive and with adherence to the sanggunian or concern, provide assistance financial to otherwise such as people and non-government organization for the economic. So socially oriented, environmental and cultural project to be implemented within territorial jurisdiction. So dito po sa ating pinag-uusapan ng Command for Orderly and Peaceful Society International Police, ito po yung kahalagahan na magiging well-versed tayo doon sa ating kung saan po tayo
nakabilang. Yung walang agrabyado ng bawat isa dahil po nagkaroon po tayo ng kaalaman. Sa lahat ng mga members ng CAPS Interpol, ayaw ko na maging isa tayo na maging biktima sa mga lahat ng posibleng hindi maganda na mangyayari sa atin. Kaya po nagkaroon pa tayo patuloy ng pag-aaral, paano natin i-assert ang ating sarili. No? Pero ang pinakamagandang ugali na hindi natin dapat iwanan, yung pagiging magalang, yung ubod at lawak ng pananalita na puno ng pagmamahal. Hindi na pumupuksa, hindi na humahatol, hindi na nagsasalita against sa kanyang kapwa. At nandoon na yung ubod at lawak ng pag-uunawa, ang pagpakumbaba sa sarili. Kung mayroon po tayong pwede nating gawin sa paglilingkod, kung ang bawat organisasyon, bawat denominasyon o religious sector ay nagmamayabang, dito po tayo maghamunan. Sige po, patunayan at manindigan po tayo. Subukan natin manindigan na bilang may isang mabuti sa kapwa. Nandoon na po yung super, yung sa English na pananalita na tinatawag na very own source. Na ang pagpakumbaba sa sarili, magalang, maging matapat, nandoon yung busilak na pananalita na hindi na umahatol, hindi na pumupuksa. Nandoon na po yung ubod at lawak na pag-intindi at pag-unawa sa kapwa. Ito po yung dapat ipairal dito sa ating samahan. Dahil ito ang magbabago. Hindi yung mga kung ano-ano pong mga flowering words na sinasabi at pangako na napapako naman. Dito sa organization, wala po tayong pangako dito na ipamimigay. Pero kung magkaroon man ng sapat na may maibibigay, hindi naman natin yan tinatanggihan. Kaya ito ang panawagan. Ang totoong pagbabago, hindi nagmumula sa kahit kanino man. Pagbabago mula sa sarili. Nandoon yung maging matapat. Hindi na nagsisinungaling. Kahit kailan, manindigan na po sa katotohanan. Alam nyo, may mga binabanggit natin. Kadalasan, maraming nagugulat na almost 99% lahat ng mga tao sa tinatawag nag-aakalang tao, napakaubod at sinungaling. Una, sa paggamit ng salita, puro pag-aangkin. Anong ibig sabihin? Halimbawa, inaangkin ni ako ang hindi naman nararapat para sa kanya. Halimbawa, sa mga pananalita na common na ginagawa natin, nakita ko. Halimbawa po yun. Ang akala natin totoo, nakita ko. Pero ang tanong dito, sino bang nakakita? Diba? Ang paningin. Bakit hindi natin in-address doon, nakita ng paningin habang naglalakad ang sarili? Narinig ko. Ito si ako naman, palaangkin talaga. Narinig ko. Sino ba talagang nakarinig? Di ba ang pandinig? Bakit umaangkin ng si ako? Naamoy ko. Nakita ko. Naglalakad ako. Sino bang nakakita? Di ba ang paningin? Sinong nakaamoy? Di ba ang pangamoy? Sinong naglalakad? Di ba ang paa? Bakit inaangkin ng ako? Kaya lahat ng mga taong nag-aakalang tao,
Napaka-sinungaling. Kaya sa liit na bagay, hindi natin mabigyan ng justice ang pananalita. Kaya dito, inimulat ang bawat isa. Maging totoo sa sarili. Maging matapat. Hindi na maging bastos sa pananalita. Nandoon ng ubod at galang at pag-uunawa. Ito yung sinatawag natin na the ultimate journey natin na magiging pagbabago. Ang pagbabago, unahin natin sa ating pananalita. Ang pagbabago, unahin natin sa ating sarili na makita natin ang tunay na pagbabago. Huwag kayong maniwala dyan sa mga politiko. Huwag kayong maniwala sa mga pangako ng mga politiko. Campaign lang yan para maging manalo. Wala tayong pinapaboran ng mga politiko dito. Ito yung paalala sa mga politics leader natin na maging maayos na. Mag-ayos na tayo dito sa ating mga ginagawa. Ganon din sa ating mga religious sector. Huwag na tayong masyadong magmamayabang pa dito sa ating media na tayo lang totoo, tayo ang magaling, tayo ang tama, sila ang mali. Pero sa totoo lang, maling-mali naman tayo lahat. Pero ang gusto nating iparating dito, ipaalala natin ang tunay na tayo po ay original doon sa salitang napakadakila. Blameless. We are created sa isang napakadakilang lumalang na tinatawag natin sa English, blameless. Kaya yung word na ako, hindi yan pwede ginagamit sa common na pananalita para hindi tayo nagkakasala, para hindi tayo magkakamali. Kaya kung magkasala naman tayo, hingi kagad ng patawad. 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 Pasalamat. Minsan ng mga tao ngayon, ang mga nag-aakalang tao ngayon, kahit walang pahintulot, nagsasalita. Hindi ba na marunong makikiraan? Kaya tingnan mo sa Senado, walang pakikiraan na sinasabi. Sagutan dito, sagutan doon. Mayroon pa tayong maasahan na mga magandang mangyayari na tinatawag natin na maayos na pananalita at maayos na sinasabi natin na inaasahan. Para sa mga ordinaryong tao o communities, papayag ba kayo? Papayag ba tayo na patuloy tayong ginagawang parang tinatawag natin na yung personality na nagkaroon ng degraded? Kagaya sa ating pangyayari, ano pang maasahan natin kung magpa-doktor tayo kung wala naman pala tayong wala ng pera ang PhilHealth, wala ng pera ang ating SSS, wala ng pundo. Ito, kunting ano lang ito, paalala. Ngayon, ano po ang katayuan natin? Nakatingin lang kung anong nangyayari, ipag-pray lang natin kung anong mangyayari. Hindi na tayo magsasalita, hindi na tayo gumagawa kung anong pamamaraan. Walang masama sa prayer. Pero hanggat wala tayong ginagawa na sinasabi natin sa mga katiwalian ng mga ginagawa ng ating mga kapwa, na sinasabi natin na sila ay gumagawa, nagiging dedicated dito sa mga ginagawa nila bilang isang leader, ito po yung panawagan. Kaya ang Command for Orderly and Peaceful Society International Police Incorporated, we
are strongly to rebuke all kinds of wickedness and laziness. And this is the right time for us. I challenge all the members to become a sincere dito sa ating usapan. Dito sa usapin natin na ito ay dapat nating panatilihin natin na magiging watchful po tayo always. Huwag tayong matakot. Kahit kanino, basta nagkasala, magkaroon ng kabayaran. Kung nagkakasala, ay mananagot. Walang pinipili at walang sinasanto po ang ating panawagan. Ngayon po, kikilos na po ang ating samahan. Umabot na po tayo more or less 10,000 inter-Philippines. Outside Philippines, nasa 15,000 na po tayo. Sa mga members, sabi nila, kunti naman lang kayo. Walang problema. Kunti man lang kami o marami. Ang importante na intindihan at nanawaan ang bawat isa kung ano ang kahalagan bilang isang membro dito sa isang CAPS Interpol. Gusto lang namin linawin kunti. Maraming mga claimants ngayon. Ay, amin yan. Pag hindi nila kilala ang mga board of directors natin, nagkukunwari lang yan. Dahil maraming mga CAPS Interpol naman na tinatawag nila. Mayroon pang CAPS Interpol na hawak ni General Biason. Mayroon ding CAPS Interpol na hawak ni General Tiburcio. PBTM 666. Mayroon namang totoo talagang CAPS Interpol na kumbatan nasa labas. Pero itong Command for Orderly and Peaceful Society International Police Incorporated, this is non-kumbatan, non-partisan, non-sectarian, or denominational. This is a pure civilian unit, law-abiding citizen. And of course, God-fearing. Ito po yung isang panawagan sa bawat isa sa atin. Paano tayo magkaroon ng promotion, no, bilang isang leader? How to command the spirit of peaceful society kung ang ating sarili hindi naman naunawaan ang bilang isang tagasunod sa ating mambabatas. Kaya dito po, to promote orderly and peaceful society to all nations through its member who is right with the Almighty Creator, and by teaching and harnessing and mobilizing them to serve as a good example to their respective communities. Kaya po dito po, law-abiding, good citizen, walang pasaway. And to support duly authorized law enforcers and concerned government agencies, malokal man, manational o abroad. Ito po yun, tinatawag natin in drive against criminality to maintain public order and safety. Marami tayong mga issue ngayon. Marami mga kabataan nawawala. Hindi ba tayo na-alarm? Kaya ba yan bantayan ng mga PNP personnel natin? Kung sila lang ang inaasahan? Kaya po dito ang isang panawagan bilang eyes and ears the community as partner sa usapin in order na isulong natin ang peace, justice, and order sa ating community. To protect lives and properties through peaceful and lawful means and assess person whose rights have been violated.
Maraming mga tao ngayon, ay, dahil walang kakulangan ng pag-aaral, nababiolate na po ang mga individual. Nababiolate na ang mga different rights. Number 4 is to ensure citizen community-based participation in campaign against graft and corruption and efficiency in the government. Ito yung kahalagan, to ensure citizen community-based participation. Number 5, to help to rescue and relief operation in times of emergency and calamities, and may extend financial assistance when food warrant. During calamities, sino pang maasahan natin na tutulong? Ito yung panawagan natin na magkaroon ng pagkakaisa, pagtutulungan. Hindi na yung division, hindi na yung mga politics mentality, ay hindi natin yan kasama, katrupa, hindi natin bibigyan. Ay, wala na yung mga ganun na kaisipan at pag-uugali. Mayroon tayong tinatawag to enhance our environmental protection, moral recovery, and poverty elevation for the total human development. Dapat mayroon po tayong ganun. Hindi tayo dapat masasawa sa pag-aaral. Sabi nila, hindi naman yung recovery, moral recovery, kasi nandiyan naman yan yung moral. Oh. Isa sobrang moral, ay minsan, yan na, immoral. Number 7 is to establish and development linkages. Dito sa Pilipinas, ganon din sa abroad. For assistance, and may receive grants or gift and donation for programs and projects that would expand productivity as the key to raising the quality of life of the people we serve. At panghuli natin na purposes, to do such other illegitimate act of the activities as may be necessary for the accomplishment of these purposes. So, masyadong maliwanag dito sa usapin. But further of our mission, the Command for Order and Peaceful Society International Police Incorporated with the mission CAPS International to promote order and peaceful society to all nations, particularly among of the 110 tribes, if I'm not mistaken, tribes in the Philippines, according to Archipelago, through its member whose right heart is right with the Almighty Creator and Savior for the man of mankind. Our vision, CAPS therefore envision to see all its members living and serving as good examples in their respective community, and the righteousness of God Almighty reign in the hearts of men and women of all nations. Kaganda ng mga vision and mission po natin. Sa mga further legality, especially sa mga members, exclusive for the members, you are authorized to wear your prescribed CAPS Interpol uniform during meeting and special activities and operation. No, ito po yun, hindi pwede natin isuot lang mamalingki tayo, magpasyal-pasyal doon sa farm, tapos na CAPS Interpol. Ilagay naman natin sa ayos. As a members, I will give you the authority to conduct lectures, preaching, and promoting spiritual moral recovery program for mission, values being CAPS Interpol personnel.
Ganon din sa ating mga kasamahang kapatid na mga Muslim. Binibigyan din namin kayo ng authority na magiging good example also being Islam. Good abiding, loose citizen, abiding citizen. Good example to the community. You are authorized to facilitate and to extend relief operation within the coordination with the LGU with regards to the community in need. Kailangan po natin tayo na magbo-volunteer. Kung kinakailangan natin sa mga LGU na mga volunteers group, huwag na tayo magtago, mag-volunteer na po tayo to serve the people. Yung spirit of volunteerism, mahalaga po yan. Even Jesus came to this world not to be served, but to serve. Kaya maraming mga natin, tingnan mo itong mga politiko, mangungkumpanya, ang inyong igsoon, binisaya, ang inyong igsoon, ibuto ninyo karong eleksyon, ang inyong sulugon, pero mo daw ganina, ingnagon nga, igsoon, sulugon, di na mo sugot, kaya honorable na. Nakakatawa, no? Kasi marami na silang sulugoon. You are authorized to create outreach program like community development, like feeding program, livelihood, health, and spiritual concern. At bilang isang members of CAPS Interpol, do not pose as an agent of the law. Yun po, para hindi tayo ma-mislead dito sa ating usapin. Sa ating mga membership, mayroon po tayong mga different obligation. Bawat directors, binibigyan po sila ng karapatan based doon sa kanilang nais. May mga different provinces, regional level, mayroon po silang mga monthly dues. Mayroon po silang tinatawag natin na monthly charity rides o charity activities, livelihood program, outreach program. Dapat po ay hindi tayo mawawala doon sa ganito na motibo. Makatulong sa ating kapwa. Dito sa ating usapin, sa mga documents, mayroon po tayong SEC registration, registered by Security Exchange Commission, that's Command for Orderly and Peaceful Society International Police Incorporated, stipulated as a certificate of confirmation from the Security Exchange Commission. Mayroon to tayong bylaws na sinusunod. Mayroon din po tayong tinatawag na sa ngayon, mayroon po tayong LGU accreditation, especially in Region 10 area. LGU accreditation. Mayroon po tayong PNP Joint Venture Agreement. Sa mga hindi pa nakakalam, ito po ang mga natin, mga legality. At lahat ng mga government agency ay nabigyan po natin ng letter of protocol to inform the agencies, different government agencies, that the CAPS Interpol is operating into their jurisdiction areas of responsibilities. Hopefully, hindi tayo magkaroon ng rejection dito sa ating panawagan. Yung mga hindi nakakaintindi, hindi naman lahat ng mga kapulisan nakaintindi sa mga ginawa natin, pero mag-aral din sana din kayo para hindi na kayo magiging blind sa mga usapin na ito. Ang panawagan natin mula sa lahat ng mga agencies, government, kami po yung active
na nagiging supportive dito sa ating gawain. Naway magkaintindihan at magkaunawaan po ang bawat isa. I would like also to address sa mga issues ngayon, lalo na sa Agusan. Mayroong mga panawagan doon sino yung isang dato? Dato Adlaw. Si Dato Adlaw. Nanawagan niya lahat ng mga Interpol. Nanawagan siya mag-deploy doon. Wala po tayong connection sa mga ganun na panawagan. Hindi tayo ang Interpol ang tinatawagan. Siguro mayroon silang ibang Interpol na tinatawagan, hindi na lang natin alam. Pero may titiyak natin na hindi tayo yun. Maraming mga Interpol na papanggap ay nahuli. Pero tingnan nyo naman sa uniform. Ibang uniform. Bakit hinintulad natin ang sarili natin na tayo po daw yun? Lahat ng mga allegation na natanggap namin, mag-isip-isip kayo kung sino po yung specific na personnel na sinasabi natin. Maraming na sinasabi na scammer. Kung maging scammer po kami, hindi na sana kami magla-live pa dito. Kung mag-scam man lang kami ng piso, hindi na yung piso, millions na lang sana. Pero mayroon bang scammer na magtulong sa panahon ng calamities? Mayroon bang scammer na matulong na ganito-ganyan? Mayroong activity programs na ginagawa para matulungan at mabigyan ng maganda at ayos ang ating community? Yan po ang mga interrogation. Siguro mayroon ng halong silos. Mayroong halong inggit. Mayroong halo na hindi natin maintindihan. Sa lahat ng mga organization, hindi ito kompetensya. We are not competing each other. This part of our community enhancement. Na magkaroon po tayong individual mutual understanding with our mission and vision to promote community, ideal community full of righteous. This is a dream before, but today, not only dreaming, but this is in reality. Kaya po ang panawagan namin sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng mga nandirito sa ating mga live ngayon, maraming salamat sa pakikinig. Kung mayroong man nasasaktan, patawad. Nagsasalita na ng totoo. Paglilinaw, pag-aayos. At sa lahat ng mga katanungan, ang ating opisina ay handa pong tumugon sa lahat ng mga katanungan. Kung may nais nating ipapaliwanag, magpapaliwanag na po tayo. Papaliwanag natin para maintindihan ng bawat isa. Sa lahat ng mga CAPS member, mayroon po tayong FB page. Please follow, like, and share para naman magiging po tayo. Wilbers tayo dito sa usapin. Lahat doon sa mga particular natin ng mga documents, lahat ng mga sinasabi natin ngayon, nandoon na po yun, nakasulat. Pwede nyo i-save sa mga cellphone nyo para magbasa naman kayo kung sakali kung mayroon pagkakataon o oras na magbasa po kayo. Dahil po kulang ang ating oras para sabihin natin lahat dito sa ating pag-uusap. Pero nais natin iparating na bawat isa magiging responsible. Ayaw ko pong marinig ng mga sa ating mga pandinig na may mga napangyayari na hindi maganda. Paalala rin sa ating mga CAPS members, lalo na sa mga motorista. Dapat po pinagbabawal natin na mag-drive kung walang lisensya. Huwag niyong gamitin ang ating ID na pagiging license to drive. Maliwanag po yan. Paulit-ulit ko sinasabi po. Sa GC or sa Messenger. Kung ang motors nyo ay hindi pa na-renew, no? Maliban sa mga emergency, dapat po ay
obligation po natin na i-renew at iparegister. Kung walang plaka, kapitan nyo naman. Huwag naman tayo mapahiya dahil sa mga kakulangan na very simple and practical na mga pangyayari. Of course, kung mag-drive naman kayo, dapat naka-helmet, nakasapatos, nakapantalon. Para maging respeto naman tayo sa ating mga law enforcers. Kaya minsan, nababastos po tayo dahil mismo sa ating sarili, hindi po tayo nagiging good steward dito sa ating usapin. Sa lahat ng ating mga members na hindi maiwasan ay nagsisigarilyo. Kung halimbawa po, nahuli po kayo sa Davao nagsisigarilyo, tapos CAPS member po kayo, pakiusap, huwag na kayong tatawag sa akin. Nakakahiya po, nahuli, CAPS Interpol, nahuli, nagsisigarilyo. Lalo na sa Davao, highly prohibited po ang pagsisigarilyo. Maging observant po tayo sa mga ganito na protocol. Very simple, pero kung sundin natin, hindi tayo mapapahamak. Kaya mga members, kung nahuli po tayo dyan sa Davao, nagsisigarilyo, nasitan ng pulis, hingin na lang kayo ng sorry. Kung hindi kayo mapatawad, bayaran nyo ang first penalty. Pangalawang penalty, tatlong penalty, huwag na kayong aasa, kukulong aabutin natin. Ito ay niremind lang natin ng bawat isa obligation natin na magiging law-abiding citizen tayo sa lahat ng oras at panahon at sa lahat ng pagkakataon. Ganon din po sa ating mga kasamahan. Kung halimbawa, mayroon po tayong mga emergency na lakad, tapos nagkakataon may mga checkpoint dyan, kung pwede makikiusap na lang kayo, huwag na kayo magiging marupok, magsagot at magmamayabang dahil kayo po ay isang membro ng CAPS Interpol. Dapat ipakita natin ang ating totoong kinagisnan, ang pagpakumbaba sa sarili. Nandoon ng ubod at lawak ang pagpakumbaba na hindi na nagsasalita ng masama against sa kanyang kapwa. Kaya ito po ang ating gustong nating iparating. Ganon din sa ating mga panawagan, sa ating mga politics. Lalo na sa mga magiging leaders. Naway magiging matapat tayo sa ating paglilingkod. Manindigan kayo sa inyong paglilingkod. Huwag gawin ang isang authority para magkaroon ng iskalawag ng mga practices. Dito po, nandito na po kami bilang isang eyes and ears sa community. Kaya po, walang sinasanto ang sarili, ang mga bawat isa kung nagkakasala, mayroong pagkabayaran. Kung nagkakamali, patawad. Humingi ng pasensya at pag-unawa at patawad. Kaya ito po ang patuloy na pananawagan bilang isang leader. Ganon din sa ating mga kasamahan ng mga directors. Na huwag tayong masawa sa pagpatuloy sa ating mga mission and vision, sa ating mga gawain, naway maintindihan natin ang kahalaga na bilang isang samahan ng organisasyon. Huwag natin ilagay ang ating sarili na mismo ang ating organisasyon ay mapapahiya naman dahil sa ating pagkukulang at pagkakamali. Kaya muli po, maraming salamat po sa pagkakataon. Patawad po kung medyo masakit minsan ang pananalita. At salamat po sa pagkakataon. Lubos ng papasalamat sa ating lahat. Mabuhay po. Basta CAPS Interpol, Swabi. Shout out and President. Shout out po sa ating mga viewers, sa ato mga Board of Directors, Board of Trustees, mga Deputy Directors, Superintendent, Inspector, Enforcer, Peacemakers. At sa lahat ng mga members, entire Philippines, outside Philippines. Kaya po, maraming salamat.
Please don't forget to like and share sa ating Facebook page. And thank you so much once again. Mabuhay po tayong lahat. Special At your mention. service. Special mention daw. Okay, special mention daw according to Director Ruel Davao City Command. from Davao City Command. Thank you so much for your leadership, our beloved Superintendent Angel. Si Deputy Sami. Ganon din sa ating puging Deputy Sami diyan sa Panabo. O sa Digos sa Juan sa Bayugan City. Okay, sa ato mga Deputy Directors po sa Bayugan City, Brother Nelson. Ang ating mga dynamic and potential leaders. Shout out din sa ating mga directors ngayon. Marami na pasensya na, nagnanakaw ako sa mga picture nyo doon sa ibang page nyo ba para may lagay natin sa FB page natin. Okay? Ganon din sa ating mga different organized region. Sa NC. Kuman or sa Visayas area, Cebu, Kuman. Ganon din sa Cavite. Mayroon po tayong isang members ng CAPS Interpol sa Cavite, si Bishop John Pera. Bilang isang gobernador sa Cavite, Kuman. Lahat ng mga taga Cavite, Kuman, kaway-kaway naman dyan. Sana'y ano po kayo, mag-meet up po kayo ni Governor John Pera. Ganon din sa ating dyan sa NCR through the leadership of our Vice President, Director Elpidio Rosales. Ganon din sa iyong mga kasamahan kay Brother Deputy Director Jimenez sa ating mga different command. Kay Director Jordan Ong. Ganon din sa mga followers natin sa FB page, sa mga members, active and inactives. Encourage po kayo na mag-renew kayo sa inyong mga ID para magiging tunay at kasapi kayo dito sa ating usapin. At sa lahat ng mga vloggers, followers, motor riders, mayroon po tayong events. It's coming March 23 sa Dohali, Davao del Norte. I-encourage po natin ang ating mga members, any amounts from different levels of region, 5 pesos, 10 pesos, GCash lang. Highly appreciated. Para mayroon po tayong financial support sa mga ating mga rides. Ang ating mga recipients po sa ating mga rides po, identified ng mga community, yung mga community less for one talaga. Mga least fortunate. Kaya po ay masaya po tayo kahit anong pamamaraan tayo makatulong. Kaya maraming salamat po. Kung mayroon pa tayong nakakalimutan, patawad po sa mga yung membership list natin. Mahaba-haba na. Binanggit pala sa asawa ni Dato Landas from Kalinan. Shout out sa ating mga viewers diyan sa Kalinan, Davao City. Ang ating Deputy Director Dato Landas. Ganon din sa iyong mga kasamahan. Shout out sa lahat. Sino po ang gusto nating shout out diyan? Sino pa yung mga birthday celebrator diyan? Kaway-kaway diyan. Baka may mapigay ng ating mayor dito kahit GCash. Mga kaway-kaway diyan. Kahit kunti lang, maya lang. Birthday, birth certificate. Mayroong eat all you can. Basta birthday, dalhin mo yung birth certificate dito sa Tagum, libre. Eat all you can. Basta birthday. Okay po, salamat. Sino pa? Okay. Next time po, magla-live naman tayo. Sa lahat ng mga applicants natin, kunting tiis lang, pinaprocess na yung mga ID nyo. At saka yung mga applicants natin, para hindi natin makaligtaan, i-kumplito ang mga details natin. Lalo na sa forms o doon sa details ng ID, para hindi tayo magkaroon ng kaligtaan ng ating mga IDs. So sa mga nag-mention po si Deputy Director Jordan,
Konting paghihintay lang, parating na. Medyo traffic lang siguro, kaya medyo nabagalan. Pero, mayroon talagang parating. Thank you so much, and God bless us all.